Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video, ito yung araw na lumabas ako at pumunta ako sa aking kapatid at pagkatapos nga ng 4 na oras ay balik trabaho na ulit. Sa 6 na buwan nga na hindi ako nag-day off ay kulang na kulang ang 4 na oras para makasama ko ang mga kapamilya ko dito sa Israel. Ay nga't bago ako umalis ay inayos ko muna ang aking mga dadalhin pabalik ng aking trabaho. At halos nga lahat yan ay mga pagkain. Nagmamadali na nga din ako dyan dahil sabi ko kay Lola ay uuwi ako ng alas 6 ng gabi. Ipinagsharon nga din ako ng aking ate at pinabaunan niya ako ng bilo-bilo o pinaltok. Meron ding adobo at egg pie galing sa aking pinsan. Nauna na nga ding umalis niyan ang aking pinsan dahil hinihintay na din siya ng kanyang alaga na mag-isa lang sa bahay. Ang kagandahan nga sa kanya ay meron siyang e-bike at hindi na kailangan na mag-commute. At dahil paalis na nga ako ay nagpaalam na din ako sa aking ate at sa aking tita. Matatagalan na nga ulit bago ulit kami magkita-kita at aabutin na naman ng ilang buwan. Simula nga nang dumating ako dito sa Israel ay bihira lamang ako makapag-day off. Dahil ayaw din ni na Lola at ayaw nila na magpaalaga sa iba. At kapag hindi naman kami nagde-day off ay syempre ay may extra bayad yun. At kahit nga lumabas ako ng ilang oras ng araw na yan ay binayadan pa din ako ni Lola. Ay nga't for the go na ang person at gogora na ulit pabalik ng trabaho. Araw nga yun ng linggo kaya naman kahit maaga pa ay wala na masyadong tao. Ang pinaka-araw ng day off dito sa Israel ay Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon o gabi. At pag Biyernes ng hapon ay napakadami ng mga Pilipino dyan. Ayan, Tel Aviv ang pinakasentro ng puntahan ng mga Pilipino kapag nag-day off. Papunta na nga ako niya sa paradahan at pagdating ko nga dyan ay kahit isang shirot na sasakyan ay wala akong makita. Inalok na nga ako dyan ng taxi at ang unang sinisingil sa akin ay 130 shekel o nasa 2,000 pesos. Palingali nga pa nga ako dyan at baka sakali na may makita akong shirot na nabiyahe. At dahil wala na nga ay inalok ako ni Manong na 100 shekel na lamang daw o 1,600 pesos. At kaysa nga magtagal pa ako ay sumakay na din ako. Buti na nga lamang at bago ako umalis ay humiram ako sa aking ate ng 100 shekel para pamasahe. Kapag nga araw ng Biyernes at Sabado ay mayroong sasakyan na shirut o yung parang van at mas mura ang bayad doon. Kapag nga sumasakay ako ng taxi ay nanghihinayang din ako sa bayad dahil may kamahalan nga. Shakaki! Tada! Ay nga't pagbaba ko ng taxi ay nalimutan ko pang bitbitin yung eco bag. At buti na nga lamang at naalala ko din at kung hindi ay madadala ni Manong sa kanila at panigurado magugulat yun kapag binuksan. Dahil may laman yun na hilaw na paa ng manok at hindi naman sila kumakain dito noon. Ay nga't sa wakas ay nakadating na din, hindi naman kalayuan yung Tel Aviv dito sa aking trabaho. At nasa 20 minutes nga lamang ang biyahe. Kahit ilang oras nga lamang ang aking inilabas ay pakiramdam ko ay napagod ako. Ayan ba namang hindi sanay na magbiyahe at lagi nga lamang akong nasa bahay. Ayan nga't balik na naman ang person sa bahay ni Lola at tapos na ang ilang oras na pagliliwaliw. At kahit nga ilang oras lamang ay naging masaya naman ako na nakasama at nakita ko ang mga kapamilya ko dito sa Israel. At pagdating ko nga ng bahay, abay wala si Nilo sa salas. Kaya naman dumiretso na ako dyan sa kwarto ni Lola. At malayo pa nga lamang ako ay nakasilip na si Nilo, siya tuwang-tuwa nang makita ako. At syempre masaya din si Lola dahil nakauwi na ako. At nang dumating nga ako ay nagkakapi sila. At yaldato ba po? At lo tsuweket? At lo buka? At lo yung satsarot klo? At yaldato ba? Ah, bimet? Kolak kabod! Ay katasit massage kasit massage. Po. Kolak kabod. Ay nga tinanong ko si Nilosh kung good girl siya nung umalis ako kung hindi siya umiyak at sumigaw. Ay good girl nga daw siya at ginawa niya daw yung aking itinuro na kapag may masakit ay i-massage at wag iiyak at wag sisigaw. Buti na nga lamang at nasa mood si Nili ng araw na yan kaya naman naiwanan ko din siya ng maayos. Pagdating ko nga din ay binigyan ko si Lola at Nili ng egg pie na ginawa ng aking pinsan na si Mau. Tuwang-tuwa nga si Nilosh at siya na daw ang magdadala kay Lola. Hati na nga sila dyan ni Lola dahil hindi sila pwedeng kumain ng madami. Kumakain din naman sila ng matatamis, hindi nga lang araw-araw at meron din naman silang gamot na pang-maintenance. Paborito nga ni Nili ang matatamis kaya naman happy tummy si Nilosh for today's video. Tuwang-tuwa nga at sarap na sarap sa aking pasalubong na egg pie. Thank you, Mom. Taim! Masarap.
Makula kabod. Inayos ko na nga din ang aking mga dala. Meron tikoy na galing Pinas. Sobrang sarap niya na lasang ulit at gawaya ng mag-asawa ng aking kuya. Meron ding kalamay na napakasarap at gawaya ng aming mga tiyuhin. At ang request ko na Jollibee, ang aking paborito na Amazing Aloha at cheeseburger. Meron ding serum at sunscreen na pampahid sa Peslak na pinadala ko galing Pinas. Eto na nga yung aming tikoy na sariling gawa at sobrang sarap niyan at nagbebenta kami niyan. At yan yung account na ginagamit ko kapag nagpapa-order ako ng tikoy. Kaya tikoy. Kalamay at tikoy. Kalamay, tikoy. Tala? Kalamay. Kalamay. Bemase. Ganyan madre, bigyan kin. Yoga. Siloga. Madre. Se? Madre. Ay natuwang-tuwa si Nili sa kalamay at tikoy at hindi nga yan ang unang beses na nakakain si Nili ng tikoy. Dahil nung minsan na nagbakasyon ako sa Pinas ay nagdala din ako dito ng tikoy. Masetaim? Masarap. Masarap ang tikoy. Masarap ang tikoy. Kala ka ba? Sabi sinit, masarap ang tikoy. Mase? Kalamay. Mase? Kalamay, kalamay. Kalamay? Tagi nila masarap ang kalamay. Masarap ang kalamay. Kala ka ba? Mase? Masarap ang kalamay. At ayan naman ang unang beses na nakatikim si Nili ng kalamay. Meron na nga kaming pang merienda at masarap na kapartner niyan ang mainit na kape. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!